magsasalita ako sa inyong harapan. Last Sabat, siguro mga 3 months ago nung sumimba po kami dito, hindi po ganito karami yung tao. Halos kalahati pa lang po yung nakasama namin dito sa pagsamba. Ngayon po halos na puno-puno na. So, purihin ko natin ang Panginoon dahil baka susunod na simba namin dito, puno na po talaga tayo lahat. Sa umagang ito mga kapatid, hindi po talaga ako yung spear na naitalaga. Si Ate Dexy po talaga yung magsasalita. Pero sa hindi po inaasahan na pangyayari, 5 days ago, nung birthday niya, itong 25 lang po, birthday niya po mismo yun, nagkaroon siya ng palpitation. So, inatake po siya simula ng umaga hanggang hapon. So, ngayon po, nagpapahinga pa rin po siya hanggang ngayon kasi bawal po siyang mapagod, bawal siyang lumayo. So, napakiusapan po na kung maaari ako yung mag-speak sa umagang ito. So, ang iyong pong lingkod ay hindi naman po nakatanggi dahil, napakiusapan po parang calling na rin po na mag-speak ako ngayon sa umagang ito. Pasintabi po muna, may mga words po ako na hindi po baka, hindi po kasi ako sanay mag-speak. This is the first time na magsasalita po ako dito sa Santa Lucia at Divine pa. So, sobrang nakakababa mo, wala po yung mga sabihin ko. But anyway, sa tulong po ng Panginoon, alam ko po na siya po yung magagay dito. So, tayo po muna sumandalin mo ko para sa ating panalangin. Let's pray. Panginoon, sa umagang ito, hinihingi ko po ang inyong presensya. Kayo po ang mauna sa aking mga sabihin. Nawa Panginoon ay hindi makita ang aking kasamahan at bagkos makita ang iyong kabutihan na ginawa niyo sa aking buhay. At kayo po ang mamuna at mag-isentro na pagsasalita ko sa umagang ito at sa inyo po manggaling lahat ng mga sasabihin. Salamat po ang dalaan sa pangalan ng Diyos. Inom lang po ako ng tubig. Alam niyo mga kapatid, itong tubig kong to, halos maubos-ubos na sa kaba. Hindi ko po ako nagsasalita, talagang maubos na. Ayun. So, share ko lang po, last 3 months ago, yung naging work ko sa PSA, alam niyo po yung census, yung po sa mga bahay natin, may mga nagpunta, yung may mga nag-interview. Isa po ako naging gano'n, naging enumerator po ako. So, sa mga bahay-bahay, nag-interview po ako, tinatanong ko po kung sino head of the family, kung sino po yung mga nakatira, kung sino po yung mga tao doon, kung anong pangalan, anong status, blah blah blah, etc. So, ito po sa Santa Lucia, sa pagkakaalam ko ay hindi po gano'ng kalaki. Tama po ba yung bayan na ito? So, ako po ay taga-Liliw at gano'n din po kung ano po yung image sa akin ng Liliw. Kung saan po ako lumaki, ay gano'n din po yung image ko sa Liliw. Hindi rin po siya gano'ng kalaki, pero nung nasa po ako sa isang barangay na lahat po yung interviewin ko, medyo malapit na naman po sa amin. Na-experience niyo po ba mga kapatid yung may nakita kayo isang lugar, taga Santa Lucia na kayo, halimbawa po, sa lugar nyo. Taga Santa Lucia kayo, pero meron kayong isang eskinita na ngayon nyo lang nakita. Yung parang masasabi mo sa sarili na, tagal-tagal mo na dito, pero ngayon ko lang ito nakita, may ganitong lugar pala sa amin. Ayun, parang ganun po. Ngayon, dumating yung point na ganun po yung experience ko. Sobrang lawak po pala ng population na nasasakupan ng isang bayan o ng isang barangay. Kasi tinapos ko po yung isang barangay at na-interview ko po lahat ng household ng family ay 3 months. So, nakakatawa lang kasi sa isang family, marami kang malalaman, kasi ako, idea ko lang sa family ko, sa family ng asawa ko, sa family ng mga relatives. So, sa isang bahay, lakad-lakad ako. Then, napakaliit lang ng bahay sa isang eskinita. Tapos, in-interview ko. Ang bahay lang po nila ay 30 square meter.
Ang 30 square meter po ay possible ay simula dito hanggang dito, tapos itong stage. So, mga kapatid, alam niyo ba kung ilan sila nakatira doon sa bahay niyo? Sila po ay 14 na member ng family. So, pagsilip ko, talagang, ano yun, para sisigan sila. Nakakatawa na kasi, yung mga pangalan ng apo sa anak, may dalawa magkasunod doon, ang pangalan John Lloyd, tapos James Reid. Sabi ko, parang nagtingin na po kami ni ma'am na i-interview. Wala na daw po kasing maisip na pangalan. Kasi, masyado na madami yung anak, parang gano'n. So, ayun, sunod naman po na bahay. Ano naman, pangalan ng mga UFC fighter. John Jones, tsaka McGregor. Pagkilat ko sa mga gano'n kasi hindi ko sa mga fighting. So, ayun, to make story short mga kapatid, sobrang ko pong nakita kung gano'n pala kalawag yung population ng isang barangay. O isang bayan na nasa Upan. Ngayon mga kapatid, ito po yung mapa ng Santa Lucia Church. Ayan, makikita niyo po dyan. Ito po yung church natin. Then, yung overcourt, dito sa ganda baba. So, pag sinamote po natin yan, ayan na po yung makikita natin, yung kalapit niya, mga Nagperlan, sa Bacuro, San Pablo, San Isidro. Then, dito po yung mga city, Kabuyaw, Kalamba. Then, pag sinamote natin mga kapatid, ito na po yan, Philippines. At pag sinamote pa natin yan mga kapatid, ito na po yung mundo. O ito na yung globo natin. I mean, so, napakalawak pala mga kapatid ang nasakupan ng ating mundo. Doon pa lang sa na-experience ko sa isang barangay, kung iisipin ko na kahit magtulong-tulong siguro tayo sa pagsisensus at pag-i-interview ko na yun, parang hindi natin matatapos yan lahat. Di ba po? So ngayon mga kapatid, nakapagos ba ako sa tanong? Wala po. So, tingnan po natin mga kapatid, ito po yung pitong planeta na mundo. Hindi po science na. So, so lang may pakita sa inyo. Ayan po, sabi po dito, sa Neptune ay kasya daw po dyan ang 57 na mundo. 57 na Earths. Tapos sa Uranus, kasya daw po yung 63 na Earths. Then sa Saturn, ay kasya po ang 764 na Earths. Then sa Jupiter, ang pinakamalaking planet natin, kasya daw po dyan ang 764 na mundo. Then sabi dito mga kapatid, sa ating sun o sa ating araw ay kasya po ang 1.3 na Jupiter po pala kasya po yung 1,300 na mundo. Tapos dito po sa sun mga kapatid, tingin nyo, gaano po kadami ang masyadya ng mundo? Sabi po dito, ay kasya daw po ang 1.3 million. So, grabe na, napakalawak pala. Kaya pala ng bata ako, every time na maglalakad ako, parang sinusundan ako ng araw. Para kahit na ba, nasa punta ako sa Cavite o sa isang park, parang isa lang yung nakikita ko, kahit pati yung buwan. So, ayan po yung 7 planets. So, dito po sa Milky Way, meron daw po billions of planets. Sabi po diyan, mga kapatid, yung pong pangalan ng galaxy natin is Milky Way. Meron pa daw pong billions of planets, billion of planets na makikita dyan. Kaya po yung ating galaxy. Ayan po yung mga planets. Mga kapatid, ang pinag-usapan pa lang po natin ay yung planet natin. Yung po 7 planets. Pero meron pa daw pong millions o billions of planets. Ngayon, ito po yung mga galaxy. Paglabas po ng universe, na po yung mga galaxy pa. So, napakarami pa po. So, mga kapatid, kung maiisip natin, napaka-perfect kung paano nangyari ito sa mundo natin. Imagine na meron tayong araw, meron tayong gabi, meron tayong tag-ulan at tag-init, at kung saan nasusustain ang mga tao dito sa mundo natin para mabuhay, para gumising sa kinabukasan, at para mamuhay tayo sa mundo to. Pero alam niyo mga kapatid, kahit gaano pa yung nakakamangha,
o kung maisip natin kung napakagaling naman kung paano yung nangyari. Pero pinakalangan sa lahat kung sino po yung lumika. Ngayon mga kapatid, pag-usapan po natin ang perfectong pag-ibig para sa perfection ng tao. So, alam niyo na rin yung kwentong to. So, kung may mga hindi po nakakaalala, ito po yung kwento ng prodigal son o ang kalibughang anak. Sabi dito mga kapatid, hindi ko na babasahin yung lahat ng verse, pero isasama dito na sabi dito sa kwentong to na meron daw po isang lalaki na meron siyang dalawang anak. Sabi po sa kwento na ito sa prodigal son. Yung pong dalawang anak niya ay, yung pong bunso ay humingi na ng mana sa kanyang ama. Sabi niya, ama, ibigay mo na sa akin yung para sa akin, yung parte ko. Kasi, ngayon, ang ginawa ng anak niya, lumayo siya sa lupain nila. Tapos, ang ginawa niya, makalipas yung ilang araw, niluspay niya yung pera. Yung mga pera, yung mga yaman na nakuha niya sa tatay niya, pinagpili niya. Napunta siya sa isang malayong lugar. Tapos, ang ginawa ng anak, dinuspay niya sa kung saan sa mga bisyo, sa mga kalayawan ng mundo. At syempre, dahil kahit gano'ng karami yun, kung ano yung naman ang gusto mo, limited lang yun. So, dumating yung time na nagkaroon ng matinding tagto yun sa lugar na yun. At hanggang sa naubos na yun, yung perang yun, siya ay nagtrabaho sa isang babuyan. At doon sa babuyan na yun ay dahil wala naman sa kanya napapakain at dahil sa sobrang tindi ng gutom, halos kainin niya na rin yung mga pakain sa baboy na punong kahoy. So, dumating yung time na naisip niya, sabi niya, parang niya kasi yung buhay nito nung tao nito. So, dumating yung time na naisip niya na, yung tatay ko ay yung mga alila niya, pinapakain niya ng masasarap. Samantalang ako narito, halos mamatay na ako sa gutom. Kaya isip niya na bumalik siya sa kanyang ama. Kaya mga kapatid, bumalik siya, napag-isip-isip niya bumalik sa kanyang ama. Kasi wala na sa choice parang naisip niya, wala na ako, gusto yung mga pera ko, yung kaya manat ko. Tapos, bumalik sa tatay niya. Ngayon, parang nadadalawang isip siya kung babalik ba siya. Kasi, tinalikuran niya nga yung tatay niya. Ngayon, nung pumunta siya at bumalik siya sa tatay niya, sabi niya, malayo pa lang, nakita na siya ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, natatanaw niya yung anak niya. Natatanaw niya. Habang palangad at patakbo yung tatay niya. At nakita na sila, nagyabos na sila. Sabi niya, Ama, patawarin mo ako. Nagkasala ako sa iyo, sa Diyos, at saka sa inyo bilang magulang. Ngayon, walang sabi-sabi ng tatay, inakap niya yung anak niya. Dumating yung point na tinawag niya yung mga alila. Sabi niya sa mga alila, kunin niyo ang anak ko. Kunin niyo ang mga magkatay kayo ng guya, ng mga pinatabang guya. Guya is yung, alam ko ba? So, ayun. Tapos, utay niyo siya ng sising at sandalyas. Sabi niya doon sa kwento na yun. Then, to make story short, sabi po ng tatay niya, ang anak ko ay bumalik at humingi ng tawad. At muli ay tinanggap niya nang walang salita. Para doon sa kwento na yun, maiisip natin na nagkamali yung tao, o nagkamali tayo, na nung bumalik siya sa tatay niya o sa parents niya, walang sabi-sabi yung tatay na pinatawad agad siya, niyakap. So, tayo, para rin tayo mga prodigal son, na minsan kapag nakakaranas tayo mga kapatid ng kaginhawaan sa buhay, o nakukuha na natin yung mga gusto natin, parang minsan nakakalimot tayo. Ako rin po, minsan naranasan ko na, kailangan ko ng ganitong pera, kailangan ko ng tulong sa ganito. Parang nalilimutan ko kung saan ba nanggaling talaga yung biyaya na yun o yung blessing na yun. Tapos nagagastos ko na sa kung saan na hindi naman sa kagustuhan ng Panginoon.
So, ayun. Bali, mga kapatid, may share lang din ako na story. Way back 2014 o 2015, bago po makilala ang aking asawa, ito pong kwentong to ay, kung ako po ay nasa labas pa ng mundo at wala pa po ako dito sa ating iglesia. 5 years ago po nung ako po ay magbinyagan, nagtuloy-tuloy po ako sa aking pagsamba, at hindi ko po makakalimutan itong kwento sa madilim na part ng buhay ko. So, ako po yung mag-issue at marami pong ginawang kalokohan sa buhay. Sa lugar po ng Lumban, alam niyo po ang Lumban, Laguna? Sa part po ng Lumban, Laguna, yan po yung talagang ang drugs. So, madalas po ako doon noong time na yun. So, ako po yung nag-drugs talaga noong time na yun. Then, sa iskinita na yun, sa isang lugar na yun, pumasok kami doon. Madalas na nangyayari to, paulit-ulit na nangyayari to. Then, pag pumasok ka doon, mga kapatid, gusto ko lang ipag-visual. Pag pumasok ka doon, pag lumakad ka doon, ang sasalubong na sa'yo, mga pencil case sa lugar na yun. Yung pencil case na yun, mga kapatid, may mga lamang drugs. Napipiliin ka dito kung ano gusto mo, kung may mga price yun. Ngayon, bago ang narating mo sa pupuntahan mo, lahat ng mga kasalumuha mo doon, puro ganun. Ultimo sa loob ng bahay, mga kapatid, mismo anak, o lahat, pamilya, kung ano yung imagine sa loob ng pamilya na kumpleto kayo, ganun din, kumpleto rin sila. Pinagkaiba, ang mga hawak nila ay puro drugs, tapos mga foil, nagpapalo po ng bata, ganyan. Parang hindi lang talaga to. Hindi pa nagkakaroon ito ng Duterte. So, hindi pumunta na kami doon. Ito yung lagi nangyayari sa life ko na that time. So, pumunta kami doon. Nag-drugs kami doon sa loob ng bahay. Tapos, dumating yung point na dalawa kami ng kaibigan ko doon sa loob ng bahay niya. Nakalak yung pinto. Tapos may mga tao ba doon? Parang kaya ano? Yung mga parang kaya mga mawalang na drugs. So, magkakaupuan kami. Magkakaiba kami sa loob ng bahay. So, nakalak yung pinto. Miya-miya mga kapatid, may kumatok ng malakas. Tapos, parang hindi namin pinapansin, parang normal lang. Miya-miya, sobrang lumas na lumas kumatok, na parang bang niyayabog yung dito. Tapos, may sumigaw na buksan ito. Ngayon, parang naalipuwata naman kami sa ginagawa namin ng Jackson. Then, unti-unti nang lumas yung pito hanggang sa sinisipa na. So, pag-isip-isip na namin na baka nire-rate na to, yung bahay na to. So, yung kasama ko po ang mga kapatid talaga. Ako rin kabado, pero yung kasama ko, kaibigan ko siya, pero doon ko lang nakita yung time na yung kaba niya talagang nginig na. Baka pag nahuli, yari na kami, parang gano'n. So, nangyari na mga kapatid. Bago pa niya mapuksan yung pintuan sa front door, naka-exit na kami palabas. May daan sa likod. Unti-unti namin tinanggal yung mga harang. Hanggang sa nakalabas kami, naka-exit kami. Ito yung front door, tapos ayun yung back door. So, nakataas kami. Tapos, nung sa iskinita, dire-diretso kami. Lakad-lakad kami. Unti-unti, tapos tingin-tingin sa likod. Alam yung batang Quiapo, yung mga nagtitingin sa likod, kapag nagtatakbuhan na. Parang hinahabol yung kriminal. Parang gano'n. Pero that time, wala pang umakabol sa amin doon. Parang takbo lang kami hanggang sa makalis kami doon. Yung lugar na yun, first time ko lang din nakita. Kasi, sa likod na yun, hindi mo kami nagdaan talaga doon. Parang, lang siya, cement na daan. So, nung nakatakas kami doon, hanggang sa nakalabas namin sa National Road, na wala namin yung si motor, then nakalis na kami. Ayun, sabi ko, nakatakas kami. Sobrang akong, parang sarap iyabang sa mga tropa. Kasi that time, parang pagkagalan yung experience, parang sarap iyabang sa mga tropa. Ayun, dito sumakay kami sa motor, gabitan mga kapatid. Then, nakamotor na kami, dire-diretso na kami. Simula nung ba, hanggang makarating kami ng Liliw, sa part ng Kabanbanan, alam niyo po yung pamagdalay na away? Yung pong Kabanbanan is yung madilim na part doon, may madilim na part doon. Hindi namin alam na pagdaan namin, nakamotor kami, na may checkpoint kasi madilim eh. So, may dala kami drugs doon. Hindi kami papatawa, hindi kami makakaligtas na naman dito. Bigla-bigla na lang may nabasa ng mga ilaw na yung mga checkpoint, ganyan, bla bla bla. Tapos,
ang malapit niyan, yung checkpoint na yun, that time, mga sundalo, yung mga yung nakasakay talaga sila sa mga ano nila, may motor, tapos meron yung sakayin yung para pasundalo talaga. So, di pa na kami makakaligtas, sabi ko, huli na talaga, patay na talaga to. So, yung tropa ko, hindi na kami nag-uusap, hindi ko alam kung ano yung iniisip niya, kasi siya, may hawak ng manibel eh. So, ayan yung mga, palapit na kami, para magpapacheckpoint na kami, para inspection na kami. Yung tropa ko, dahan-dahan yung tinigil yung motor, pero hindi talaga as stop. Bigla yung pinarunod yung motor, nang wala pa tayo yung silinyador. Hanggang sa, talagang, alam mo yun, yung isang lutok na nangyari kami, sobrang tulay yung luha namin. Alam mo yun, yung sa pagnamumotor ka, diba? Parang lumalabas dito. So, ganun yung nangyari. Hinabol kami ng, may humabol sa amin, nakita namin. Hanggang makarating kami na Magdalena, sa may mga lingwan, Bellavista, sa part na yun. Nakataas ulit kami, mga kapatid. At sabi ko, alam mo yun, isang lupak lang talaga. Sa mga nagmumotor dito, kumakarelate kayo. Isang lupak lang talaga, yan talaga kami. Set lang talaga. Kasi yung silinyador niya, hanggang makarating kami na Magdalena, walang patayan may nakakasalubong din kami. So, to make story short mga kapatid, nang makarating kami sa Liliw, hindi na kami nakabutan kasi nakapuntago kami sa mga eskinita. Sobrang niyayabang sa mga tropa na nakaligtas kami sa part na yun. Sobrang rin kinuwento kung kanino kasi that time pagka kabataan days parang angas-angas yun mga ganun. Kasi mga tropa-tropa ko lang. So siguro sa kabataan ko mga 15, 16 ako lang tapos mga tropa ko mataganda. Nag-impart din ako ng ako yung nagbebenta ng may mga tropa akong mga tatay na tapos ako yung nagbibigay ng drugs tapos sa akin sila bibigay parang gano'n naging scenario yun mga kapatid at kung dati mga kapatid sobrang niyayabang yun this time sa umagang ito parang iba rin ang niyayabang ko kung paano ko binago ng Panginoon sa part na niyayabang ko kung paano siya naging mabuti sa akin kasi hindi ko rin na-imagine na magsasalita ako sa harapan nyo at hindi ko rin na-imagine na kung bakit ako nakaligtas doon dahil pala dito ako dadalhin ng Panginoon. At sa punto ng buhay ko na yun, mga kapatid, sobrang dinig talaga na kapag naiisip ko na bakit kumiyabang yun, ba't ko pinagmamalaki yun? Ngayon pala, ipagmamalaki ko kung paano ako binago ng Panginoon. Kung paano ako niligtas ng Panginoon sa napakamadilim kong part na yun. Masasabi ko, sa pagiging adventist ko sa katayuan ko ngayon, sobrang nabe-bless sa araw-araw ng pamumuhay. Alam ko, struggle sa atin na pag naging adventist ka, maraming rules, maraming ang bawal, maraming gato, maraming ganyan. Pero alam mo yun, yung pagdadaanan, tigil ilong, tigil yosi, tigil lahat. Pero marami kang ma-appreciate na kabutihan ng Panginoon kung paano mababuhay ng Diyos, especially sa ating kalusugan, sa ating environment, especially kapag nagbago ka, tutuwa yung family mo. Wala ka na may permission, wala kang, alam yun, parang experience ko rin na yung buong pamilya ko ay natuwa kasi naging ganito, naging ganyan ako. Tapos ngayon parang tinitingnan nila ko sa kuya na ganito, ganyan, ganyan, tama, ganyan. So, mga ganun. So, ayun mga kapatid, sabi dito sa verse na to, tayong lahat ng mga tupang naliligaw ay nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanyang kaparusahan, tayo dapat ang tumanggap. So, mga kapatid, tayo pong lahat ay naliligaw. Marahil kahit tayo ay nasa iglesia na, nakakaranas pa rin tayo ng panlalamig. Dumarating sa time na, minsan parang ayoko rin si ba? Parang natisod ako, parang ayoko muna si Kurt, palamig muna ako. Pero, once na lumapit tayo sa Panginoon, once na humingi tayo ng tawad, sabi dito sa kwento na to, yayakapin niya lang tayo. Walang pagdadalawang isip na hawakan niya yung kamay natin. Imagine natin kanina mga kapatid, yung pinapakita ko na mga planet, kung gaano kalawak yun, kung gaano kaganda nalilikhayo ng Panginoon,
At balikan natin mga kapatid yung ito yung mapa ng ating church dito sa Santa Lucia. Imagine nyo mga kapatid kung titingnan natin to. Sa tingin niyo ba sa lawak ng mga in-explain ko sa Milky Way, sa mga hindi na sa planet, galaxy, napakaliit lang natin dito sa Santa Lucia Church, tutultok lang sa mata ng tao. Kung ano ba, example, sa tingin niyo ba mara-recognize o paglalaanan tayo ng oras ni Donald Trump o ni Barack Obama? Tingin niyo ba papasukin tayo dito ni Paulo Duterte na nagsasamba tayo ngayong oras na ito? Hindi, di ba? Pero ang Panginoon natin, na siya ang lumikha ng lahat-lahat ng to, siya yung may pakialam sa atin, at siya yung gumawa ng lahat ng to, siya yung may malaking pag-ibig para sa atin. Ayun mga kapatid, nasa kanya lahat ng dahilan, nasa kanya lahat ng kabutihan, at nasa ating yung kasamaan, na kung mapapansin natin, wala naman siyang kasalanan eh. Pero pinubos niya tayo sa kamalian natin. At ngayon, tingin ko, masarap lang din sabihin na, alam ko na, o natagpuan ko na kung ano yung purpose ng life, kung ano yung purpose ng buhay, kung ba't tayo nandito sa mundo. At marahil yun dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. At tulad nga po, nasabi dito, ng kwento ng prodigal son, tayo po ay nagkakamali, pero lumapit lang po tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, i-accept po natin kung saan tayo nagkamali. Walang dalawang isip, yayakapin niya tayo. At ito lang po ang mensahe sa mga ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.